Yo, what's up? Ang mga Trickings or ang Trickings ulit ay merong vlog. Yes, guys. At saka nga pala, ngayon, napansin nyo, nakikita nyo, naglilinis ako ng bahay dito kasi medyo mabigat ang ating mga pinagdaraanan ngayon. Kaya, sineset up lang natin ang lahat para pagka nag-podcast na kami ng dire-diretso ay wala nang sagabal. I mean, kung sakali man na darating ang panahon na talagang alala, o at least okay na, nakaset na, wala na ang mga gamit at mga ibang bagay na magpapaalala pa sa ating mga nakaraan. So, ngayon ay dapat natin itong i-appreciate kung ano ang meron sa atin at saka kung paano natin gagamitin ang mga bagay na pinagkaloob sa atin para mas mapayabong pa o mas mayamaman o magkaroon ng pera. Tatry namin dito mag-vlog sa YouTube kasi pero may mga clip din kami sa Facebook. Mas madalas din kami magba-vlog dito sa YouTube ng ganitong kararami at kahaba na mga minutes. Siyempre, halos 30 minutes pa nga yan eh. Kasi kailangan namin ng mga maraming kaalaman para mas marami kaming maibahagi sa inyo. At siyempre dito, nililigpit ko muna lahat ng mga gamit na aking natitirang gamit dito na naiwan dahil nagkaroon niya kami ng separation days or nasa hard pace tayo ngayon. Pero okay lang. That's life. Ganun talaga. Hindi mo naman masisisi ang panahon. Kaya dapat ay lagi tayong bless sa ating mga natatanggap sa buhay. Kahit na mayroong mga problema o mayroon tayong mga hindi maunawaang bagay na nangyayari sa ating buhay, dapat lagi tayong grateful. At yan, dito medyo matagal na ako naglilinis dito at medyo mabigat din kasi ang aking iniisip dyan, kaya hindi rin ako masyadong napakali. Kumbaga, palimbad-limbad ako at sobrang daming gumugulo sa isip ko. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula ulit. So, I decide na mag-vlog kami dito sa YouTube. Yes, nag-ano naman kami, bago pa man mangyari lahat, nag-decide na kami mag-vlog. Kaso nga lang ngayon, mas mabigat syempre. Malata ka, ang dami mong iniisip, tapos pabago-bago pa ang mga desisyon na yung ginagawa. Nasa hard pace talaga, as in, sobrang hard na hard talaga to, guys. Kaya, tulad nito, nag-voice over ako, hindi ko alam kung matatapos ko ba to. Almost 34 minutes to, nagsasalita, hindi makakain, di ba? Guys, pero okay lang. By the way, ito na nga. At dito, nababasa ko pa yung mga, mga iba-ibang mga sulat ng mga kahapon at nakaraan. Naisip ko rin naman na ikip, pero naisip ko rin na wag na. Hindi na rin naalala rin naman kumbaga useless na rin to para sa akin. So, I decide na itapo na lang or itabi na lang sa isang tabi. So, sa kahit saan parte dito sa Pilipinas. Yes. Basta kung saan siya mapadpad, doon na lang siya. Kasi as of now, gusto ko muna mag-focus sa career namin, personally, sa personal growth, sa mga ganito, pag-podcast, ganyan. Pag-vlog namin, marami kaya ba sa vlog namin, guys? Tiwala na kayo, kaya natin to. At kung sakali man ngayon, wala pang nanonood sa amin, ganun, okay lang yan. Darating naman talaga yung panahon na ganyan Basta wag ka lang hihinto sa ginagawa mo. Yan, guys. Iniipon ko yan at itatapo ko na rin yan kasi nakakalat na rin siya dito sa natin Kumbaga, nakaka-bother na. Tapos pag nakikita mo pa, marami ka pa naaalala. So, ayan. Yung binubuksan ko dyan, guys, nakita ko, puta mga resibo pala yun mga sa business namin. So, I decided to keep it because it's a very, very sentimental value for me. Once na dumating yung panahon na maging successful na ako, kami, at least, may mga evidence ako na talagang from 0 to million to billions or kung ano man ang ipagkaloob sa atin ng may kapal, syempre. This is life and accept what it is. Alright, guys? So, ayan, guys. Break muna ako saglit at ako puro salita na. At ayan, guys, ay nakainom na nga pala tayo ng tubig. At medyo okay na ulit ang ating pagsasalita kasi nakainom na tayo ng tubig at nakapagpahinga na tayo ng almost 1 minute or 2 minutes megit siguro. So, yun na nga. Dito hindi pa rin ako tapos magligpit dito at medyo makupad talaga ako magligpit, alam nyo naman. Medyo inaalala ko pa ang mga tamis ng mga kahapong sandali. Pero ganun talaga ang buhay, kailangan tanggapin kung ano ang kapalaran natin. Pero to be honest lang guys, sobrang hirap, sobrang bigat, saka sobrang lala, lalo na pagkagabi. binabalikan ka ng yung mga
At dito ay gabi na noon at andito na sila kasi may mga sarili-sarili lang silang mga shit na ginagawa sa buhay. So, gabi lang kami nagkakasama-sama at gumagawa ng video. Pero dito ay, actually, di ba kami gumagawa ng video? Sinet ko lang talaga ng video para may mga memories. Kumbaga, itong video na to ay for memories, not for vlog talaga na, na yung daily namin na ginagawa. Hindi. That's ano lang to. Yung panahong kasama mo sila tapos, mga memories niya na binago, kaya okay lang, sobrang saya din dito guys. Tsaka kami kahit na may mga problema, actually hindi lang naman ako, kahit naman sila may mga sarili din sila mga problema, pero syempre mas mabigat yung sa atin kasi nga on the spot yung sa atin, kumbaga as in now, as in ngayon September 24, 2025, di ba? Sobrang neto lang, sobrang fresh, sobrang raw. Pero okay lang, hindi naman yung ganun kasakit kasi marami tayong mga libangan at marami tayong gagawin sa buhay at magpo-focus tayo sa ating career at ang pag-unlad na ating mga sarili. Yes, guys. Ganun talaga. Pero hindi ganun kadali yan. Ang dapat mo lang pagpukusan kung sakali mang ikaw ay katulad ko na dumadaan sa hard phase mo or hard life ng hard part ng buhay mo, ang kailangan mo una-una siyempre magdasal ka. Manghingi ka ng advice kasi kahit anong lakas o anong diskarte mo sa buhay, kung bagsak ka na nga mentally tapos wala ka pang faith, siguradong surefire ka, laglag ka nun. Tingnan mo ako kahit pa paano may mga pindala sa akin na makakatulong sa akin at makakapaglibang-libang sa akin sa oras na wala akong makasama at andyan lang sila, isang tawag mo lang basta mga free time na sila at tapos na sila sa kanila mga ginagawa. So tuwing gabi o pagka lagi ng gabi ay magsasalita kami dito at kung ano-anong maibibideo namin dahil gusto namin maapag-share kami ng mga knowledge namin o nalalaman namin sa mga tungkol sa mga buhay. Malay mo naman kahit pa paano may kapulutan ka ng aral dito sa aming mga ginagawa. So, di ba? Sometimes, someday, somewhere, makita mo kami and then you say, oh, this is our three kings and sila ang pinaka the greatest mongoloid ever. Charot. Pero just kidding lang yan guys. Pero totoo yun. Baka malay mo isang araw naman magkita-kita rin tayo, di ba? Only time can tell. So, ayan guys. Dito ay nagbibideo siya para siya ay malibang. Pero yun nga guys, kanina, dahil ko nang sinasabi, mga salita, lintik na yan. Pag hawak ko doon sa may record, hindi na save, bigla siya na-delete na kainis. Pero okay lang, tingnan mo naman, sinusubok na nga ako ng pagsubok. Tapos, ganito pa. Ulitin ko na lang ulit yung mga sinabi ko, try kong ibalik ulit. Pero, hindi ko na siguro mabalik yung iba kasi sobrang full yung aking brain system ngayon. So, yun na nga, kung sakali mang ikaw ay dumadaan sa hard phase o hard life o hard moment ng buhay mo, kailangan mo lang talagang maging malakas, maging strong. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo at pinaka-first, put God first in everything you do. Kailangan mo lang talaga kuhanin si Lord. O kahit na lagi mo siyang kasama, kahit na parang tingin mo wala ka na kasama, basta palagi ka nagdarasal. Sabi ko sa'yo, isang araw, isang oras, isang gising mo lang, sigurado pag gising mo parang okay na lahat. Yun ang heal na hindi nabibili ng pera o hindi nakikita kahit saan dito. You just have faith and surefire yun, sigurado yun. Ako, naranasan ko na yun maraming beses na. Actually, yung karanasan ko ngayon, kung susumahin, actually, this my fault talaga. Kasalanan ko kasi sumabra na rin siguro ako. Tapos, parang ala na akong tiwala. Yung ganun, alam mo na yun. Ang bigat-bigat talaga. Every time na ganun, away-away, tapos ganyan. Tapos siya rin, napansin ko parang medyo, ano rin siya sa akin. Kumbaga, trigger siya on the spot. Every time na ganun, dati nasusuyo ako, tapos sinusuyo ako. Ngayon, hindi na. Adalang, halos hindi niya na ginagawa. Sobrang, sobrang nakakapang hinayang din. Siyempre, tagal na rin namin na almost 4 years na kami. Pero, ganun talaga. Hindi ko naman masasabi. Hindi ko rin masabi kung may third party. Pero, ewan ko lang, wala naman siguro. Ako, marami na ako nagawa kasalanan before pa mangyari to. Mga ilang taon na siguro yun. Just, pinilit ko naman ding itama yan kahit pa paano. Pero, siyempre, kasi, in a way na ganun, mahirap kasi uklatin o bungkatin pa lahat ng mga nakaraan. Hindi naman na dapat tama at hindi na dapat yun pinag-aaksayaan pa ng panahon. Pero gusto ko lang dumating yung panahon na maging successful na ako o kaming tatlo
pag napanood ko tong video na to ay makikita ko na, oy, oyos pala, kumbaga nilabanan ko rin pala no kahit sobrang hirap. Kumbaga, nagawa ko ng paraan, nagawa namin ng paraan at sinamahan nila ako sa hard life ng buhay ko. Kasi ako ito guys, ano to, iniintay ko lang talaga. Siyempre, binibigyan ko lang din ng panahon yung sarili ko mag-heal para pagka ready na ulit ako, talagang babakbakin ko na ulit lahat yung mga problema na yan. Sabay-sabay yan, kaya ko yan. Pero as of now, I can move. I can just, I want, dito lang ako. I want the home, the comfort. Kumbaga, parang nag-heal pa ako, sa healing process pa ako. Kung ang English ko ay medyo pabalabaluktot hindi man ako English speaking, nagtatry lang din ako mag-English, mag-Taglish kasi nga guys, nung mga nakaraan sa business namin, kailangan din talaga medyo kahit pa paano magaling ka magsalita, may skill ka, hindi lang sales skill lang pinag-aaralan. Siyempre, kailangan mo din maging public speaking, yung maging ganun. Kaya kung sakaling may mga butas ako mga wrong grammar o kaya wrong words, intindihin nyo na lang. Ganun naman talaga guys. 18, intindihin nyo na lang. Pero seryoso, ganun talaga. Hindi naman lahat perfect Kahit ako, sobrang dami ko rin mga flow sa buhay ko, sa bilang ako, sobrang dami as in. Only God can judge me, pero para sa akin sobra na yun. Bayaan na natin si Lord maghusga sa mga kasalanang nagawa natin. Ganun guys. Tapos yung mga pinag-aabala ko ngayon, gumagawa kami ng video. Tapos yung mga business ko na naiwan na save namin, ayun, tinatry namin i-elevate para mas maraming mapasaya kami mga customer, mga client. Yan guys. Nag-aalam din ako ng mga more knowledge about sa business namin kahit paunti-unti. Kumbaga, susubok kami sa ibang negosyo, ganun. Pero as of now, hindi muna. Nag-healing process pa kumbaga back out pa, kailangan muna ng some time to get my power again. Power again, no. Yung kailangan kasi yun. Kasi pag hindi mo ginawa yan, putik na yan, magbe-breakdown ka. At pag nag-breakdown ka, putik na yan, babagsak ka. O sabihin na natin, hindi sila, kung baka siyempre may sarili din silang mga desisyon sa buhay, may sarili din silang pinagkakaabalahan, pero kahit papano, sabihin natin, may damage yun. Kasi siyempre, ikaw yung naglilid, tapos ikaw yung magbe-breakdown, ikaw yung unang maglunos, sigurado yun, mawawala na rin ang keslap yun. Pero kahit na ganun, gusto ko sa kanila, maging strong sila, independent, pero alam kong hindi ganun din kadali. Kaya ako, lahat ng bigat na pinagdadaanan ko, pinipilit ko na may makuwang knowledge o kuhanin lahat ng knowledge kahit na ang gusto ko lang naman ay masakta na lang o kaya mawala na lang lahat ng sakit, pero hindi, pinipilit ko siyang i-embrace ko yung mga sakit na yun para lang makuha ko yung knowledge o yung nakapanood doon na kaalaman at na para pwede ko ma-share o maibahagi sa lahat ng nanonood o kung may manonood man o kung may kakausap na sa akin ng personal, gayon. At least kahit pa paano in some point, mayroon din akong maitutulong, maiaambag para pagdating ng panahon na ako haharap na sa ating tagapaghatol. Natin. Pero dapat tanggapin mo yun. Ngayon pala ako, hindi ka naman tanggap. Pero na doon ako mapupunta. Pero palagi akong gumagawa. Palagi, sometimes siguro, hindi naman pala palagi. Kumbaga, hindi siya nawawaglit sa isip ko at sa damdamin ko. Ibang klase pa rin talaga kasi pagka yung mabuti kang tao o kaya naman may malinis kang intention. Sobrang nakaka-pure yun ng kalooban ng Diyos. Sigurado yun. Kahit na marami ka nagagawang kasalanan o palagi kang nandito sa stage ng pagsubok tapos parang hindi mo na kaya. Minsan bumibitaw ka at okay lang din naman yun. Walang problema yun. Basta in a way na meron ka pa rin ginagawang mabuti na good side kahit na alam mo hindi ganung sapat. Nakikita ni Lord yun. At hindi niya, kahit yung maliit na ginawa mo na yun, itumbas mo man yun sa napakarami mong ginawa kasalanan, hindi naman na susumahin yun, hindi na titimbangan yun, basta alam ni Lord na hindi mo naman gusto rin gawin yun. Kumbaga, wala ka lang choice, o kaya naman, nadala ka lang. Sabi nga ng isang magaling na nagsasalita na napanood ko, hindi ka naman kakargahan ng Diyos sa kasalanang hindi mo naman alam. Pero kung sakali, aware ka, tapos pinursu mo pa rin, tapos binigyan ka pagkakataon, tapos pinursu mo na naman, tapos the third chance, ayaw mo talaga maglubay. Yung ganun, parang common sense na sigurado surefire ka doon. Pero yung ginawa mo isang beses, tapos pinipilit mo magbago, nagawa mo ulit isang beses,
Tapos pinipilit mo pa rin magbago hanggang sa paulit-ulit. Tapos alam ng Diyos na lagi mo pa rin sinusubukan kaso talagang hindi mo talaga makaya. Yung mga ganun, sigurado yun. May pag-asa pa yun. Hindi yun basta ida-downgrade ka agad na, ay, hindi, nagkamali ka na 2 beses. Hindi ako, para sa akin, hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi sobrang immature sa akin nung kasi ang tao nga, pagkaano may tao ka makikilala, sobrang bait, sobrang napakahaba na pasensya, wati pa yung gumawa sa atin, di ba? Kaya dapat hanggang maisip ka, gamitin mo sa matino. Kasi pagdating ng panahon, lalabo rin yan. At mawalan rin yan ng kakayanan. Yung free will mo, okay na, babalik na ulit kung saan siya nanggaling. Kumbaga, ang kasama ng free will mo ay yung mga ginawa mo, natural. Kaya doon, magkakahusgahan na. Kaya habang sinasabi ko ito guys, papanood nyo kami, nag-ML lang kami. Kumbaga, nakikita nyo yung ano namin, yung mga ginagawa namin na ganyan lang talaga kami. Pagkayari niya, nagkukwento kami, nagtatawanan. Ganon. Sobrang hirap din talaga na may problema ka, buti na lang talaga may mga kasama ka. Pero dapat naman na ma-overcome mo lahat ng problema na to, sigurado naman na maganda ang iyong kahinat na. Tsaka para sa akin, di ako gano'n masyado nagdadala ng problema na ganito. Ngayon lang yan kasi 2 days pa lang. Ito, bina-voice over ko 2 days pa lang. Pero after 1 week siguro, ano na yun, pagka sobrang busy ko na sa diet kong gagawin. Kasi ang diet ko talaga yung schedule. Kumbaga, binibigyan ko lang ng time yung sarili ko mag-heal. Kasi ako, mabilis lang ako mag-heal, mabilis ako maka-adapt sa mga bagay na sobrang hirap i-adapt. Pero ako, yun yata yung skill ko na bigay sa akin ng Diyos na sobrang bilis ko mag-adapt in a way na kahit na matagal kami, tapos ginawa mo naman yung best mo, tapos may kasalanan ka nagawa, hiningi mo naman ng tawa, tinatry ko namang magbago ng mga panahon na yun, tapos until na hanggang ganito, yung parang sa kanya naman nagkakaroon ng konting conflict, o sabihin nating malaki, or big deal, ewan ko. Pero okay na yun, kumbaga, goods na ako doon, pero enough na yun. Ayoko, kahit na dumating man sa point na sabihin ng mga tao na ako may kasalanan, okay lang, i-accept ko naman kasi totoo naman, siguro na ako yung may kasalanan, pero hindi rin natin masasabi ng diretso. Pero alam ko at alam din naman niya na talagang may pagkukulang siya at meron din ako na malaki. Kumbaga, kung isi-settlement talaga, kung isi-settle o kung itatakel yun, napakadali lang resolve nun. Kumbaga, napakadali lang i-treat nun. Kumbaga, may ayaw na lang talaga. Yun na yun. Yun na yung lagi kong naiisip at lagi kita sa sarili ko. Na may ayaw na lang talaga ang mangyari pa ulit yun. So be it, diba? Okay lang yun. Ganun talaga. Na-accept ko naman. Pero, syempre, i-accept mo yung masakit lang talaga yun, boy. Hindi ganun kadali yun na, ganito, ganyan. Pero, pagdating ng gabi, baka hindi mo alam. Wala kang alam. Kami lagi lang kumakain dito. Pero, pag alis nila, syempre, pag hindi ka nadala ng air ka ng kapatulog, sigurado, surefire ka. Mumultuhin ka talaga. Pero, kung sinagad mo naman at sobrang lamig, sigurado rin, tulog ka. Ganun lang yan. One situation lang yun. Pero kung sakali mang mapanood niya to or maging sana maging transparent ka rin sa sarili mo at sa ating dalawa. Alam mo naman na ganun ako, na ganyan ka. Pero in a way na bigla na lang ganun, isang idlap, okay naman tayo. Tapos nagka-konting nag-trigger ka agad. So bagay, ako rin naman. So, okay na yun. Ganun. Okay ako. Yes, naghihintay pero willing to wait. Pero hindi na siguro. Ayoko na rin. Okay na yun. Hindi na kasi sasaktan lang ulit. Ganun. Mahirap, mabigat. Baka may isang bagay ako matagal na hinihiling. Na hindi ko lang masabi na gusto kong gawin niya na hindi niya naman na ginagawa. Actually, ako lagi nag-i-insist pero nagbigay naman siya ng time. Pero kasi dati, basta sinabi ko on the spot talaga, okay, the following day, tapos na. Pero na itong mga nakaraan, hindi ko alam kung, ewan ko, wag na tayo lumalalim pa. Magkakabigatan lang, siyempre. Pag napanood ko to, pagdating ng panahong nakasasakyan na ako, maganda na yung bahay ko, tas okay na lahat. Siguro, pagtatawanan ko na lang to. Pero as of now, hindi ko magawang sumawa. Pag naalala mo yung mga moment nyo, mga pinaghirapan nyo, na magkasama kayo, mga nabuo nyo, na-build nyo, mga memories, mga problema na tinapos nyo ng dalawa. Hindi ko alam ba't ganun yung buhay. Siguro, ganyan lang talaga. Sabi nga nila, pag daw gusto mag-improve, a lot of goodbye. Siguro, ganun talaga. Wala naman tayong dun eh. Wala tayong against dun. Hanggang doon na lang talaga ang ating
guhit ng kapalaran. Kahit na sobrang bigat, sobrang hirap, sobrang sakit, ano pa gagawin natin, di ba? Let's get it on, guys. Sana na lang kung ano man yung desisyon niya sa buhay at maging desisyon ko sa buhay, sana parehas kami yung pala rin. Ganun. At sana rin maging okay din siya sa susunod. O kaya ako rin maging okay. Parehas. I wish na lang na parehas kaming makatagpo ng totoong nagpapasaya o totoong hinahanap ng isa't isa. I mean, yung mga pagkukulang ko o mga pagkukulang niya na pwede namang mapunuan ng kaming dalawa lang hindi kami nagsiseparate. Kumbaga, okay, pero mahirap. Kahit na marami kang gustong sabihin, tapos pagka naalala mo yun, parang nag-speechless ka, kaya uutal-utal ako sa pagsasalita. Kumbaga, yung gumana ng isip ko ng maayos. Wala siya sa set na tulad ng set ng wala kang problema, chirax ka lang kahit ala ka pera, pero yung mindset mo buo, ikaw buo. Kumbaga, alang kulang sa'yo, alang may sakit sa'yo, ganun. Ngayon, iba kasi, iba yung dating niya, guys. Hindi niya basta sakit lang na masakit lang yung ipin mo. Pero ayun na nga, kailangan mo talagang magsumikap, kailangan mo rin uling bumangon mag-isa, kailangan mo paglabanan lahat ng napagdaanan mo, at kailangan mo rin lagpasan lahat ng pagdaraanan mo. Diba? Sobrang bigat din talaga na ganito. At buti na lang, meron akong dalawang rito, bodyguard. Tagabili ng pagkain, ato ako. Tagabili ng pagkain pag nagugutom na kami. At saka sa awa din ng poong may kapal, hindi naman tayo nawawala ng pera. Kumbaga, lagi rin tayo may paparating. Yes, minsan medyo tight. Pero hindi tayo nagiging 0-0 talaga, as in 0. Kasi meron tayong provider, siyempre. Lahat naman ng tao, siyempre, yung mga tao na si 0, mga hard, baka yan yung hard phase nyo. Kumbaga, yung hard moment nyo. Pero kaya nyo yan. Tsaka hindi pa naman kayo mayaman. Kumbaga, I mean, hindi lang sinasabi ko, hindi ako nawala na ng 100, ng mga gano'n. Kumbaga, may pang na. Pero yung 1,000, hindi pa. Kumbaga, kami, nasa mga 1% lang. Kailangan namin ng magsimikap pa. Kumbaga, may mga ginagawa kami, kaso good lang. Wala pa sa good job. Siyempre, mas kailangan, pagka ang ginagawa mo, good. Kailangan maging good job ka. Tapos yung susunod sa good job, kailangan maging excellent ka. Hanggang sa maging perfect ka na paggawa mo na araw-araw, kahit na may sakit ka o meron ka iniinda, dire-diretso ka na. Kumbaga, consistent na yung, yung ginagawa mo. Hindi ka na masyadong distracted pa o hindi ka na masyadong naapektuhan ng mga negative things, negative na mga nangyayari sa surrounding mo. So, kumbaga meron ka ng free will, the same time meron ka pang faith, and meantime again, meron kang isang personal develop na kakayanan mo na kaya mo na maging ganito, ganyan, para sa future mo, future ng mga anak mo, future ng lahi mo o ng iyong legacy mo, di ba? Kailangan long term ka mag-isip. Kasi pagka hindi ka long term mag-isip tapos tinamaan ka ng mga problema na pang long term, sobrang hirap i-counter niyan. Hindi ka ganun kabilis makakapag fight back ng ganun lang. Hindi mo siya makakounter ng bigla-bigla nang wala kang knowledge o wala kang sapat na financial o ganun, mga ganun pagsubok. Kailangan talaga pinaghahandaan niya. Kung hindi mo pinaghahandaan, alam mo, equip ka sa sarili mo na kaya mo kasi meron kang brain o meron kang knowledge o meron kang skill na nasa iyo na hindi mananakaw unless ay ikaw ay kukuhanin lahat ganito ganyan. Pero yung kukuhanin talaga na parang cellphone lang na hinablot, hindi mangyayari yun kasi nasa isip mo yun. Kaya kung ikaw ay ganitong klaseng tao, mas maganda yung isip mo. Simple ka gumalaw, wag ka nang gumalaw. Ako kasi medyo kung gumalaw, medyo kabataan, medyo may yabang pa konti. Pero ang pinakamaganda talaga niyan ay yung mga local life na naglalakad na papunta sa target lock nila. Na kunwari, magde-deposit sila sa SM, sa bangko. Wala lang, simple lang sila. Kaya naman, may bibilin sila. Napaka-simple lang nila. Kumbaga, hindi talaga mainit sa mata ng mga mga bad people na
nag-acid ng lagim dito sa lugar natin. Kumbaga nga sa battle, play safe ka lang. Kumbaga, naglalaro ka lang sa tamang distansya, tamang location, at tamang strategy para hindi ka ma-clickbait ng kalaban mo. Yan, yung mga ganyang mga mindset ang kailangan nating pinag-aaralan at kailangan din natin ng enough knowledge to fight and to execute this kind of strategy. Yes, guys. Kasi hindi siya basta biro-biro lang. Sobrang mahirap din siya kasi siyempre pagka meron ka tapos bigla wala ka wala ka tapos bigla ka nagkaroon talaga ibabrag mo talaga yun. Bragging ganun, mahirap i-counter yun. Kaya dapat equip ka talaga. Kumbaga, intact yung knowledge mo. Simula bata ka pa lang, na-adapt mo na yun. Kaya naano mo na yun, nakuha mo na lang mas maaga. So, mas mo siya, mas capable ka na ilabas siya o magamit siya sa darating na pagsubok sa'yo. Kumbaga, mas aware ka na. Yan, guys. At dito, ay pansin niya, medyo kumakain na kami dyan. Alas 3 na, alas 4 na yata madaling araw. Hindi kasi ako makakatulog pagka gabi. So, sinasamahan nila ako. Kain lang kami ng kain dyan. Nag-aambaga kami para makabili kami ng pagkain namin, syempre. At syempre, kung sakali man na, na wala yung isa, edi kami naman ang gagawa ng paraan para magkaroon naman ng magkaroon kami ng makakain at pang merienda namin dito. Hindi naman kasi sapat na na magbibigay ka lang tapos yung alam mo isa ala naman, pipilitin mo pa, hindi pwede. Kailangan dito sa samahan namin kung ano yung meron at kung ano yung wala ay wala at kung ano yung meron ay meron. Kumbaga, sobrang solid na samahan dito, 3 Kings. Pinangalanan lang namin sarili namin, hindi kami nag-self-proclaim na mga Kings. Kumbaga, para sa aming tatlo kami, walang sa amin, walang tapon. Kumbaga lahat kami equipable na makipag-debate o makipag-usap sa iba't ibang uri ng tao nang hindi kami gumagamit ng daas. So, kumbaga, kalmado lang kami, ganun. Yun yung pagiging meron mong kaalaman sa mga bagay-bagay na madalang ang iba. Hindi ko naman sinasabi, pero meron talagang mga moment na may mga nakakasalamuha kang tao na hindi nila kayang i-stay humble while you're talking, ganon. Alam mo yun, sobrang hirap sa kanila magpakababa sa mga bagay na hindi naman dapat ipinagyayabang o ipinagtataas. Ganon talaga, guys. Kaya ako, wish ko sana kaming tatlo ay magkaroon ng magandang buhay pagdating ng panahon sa mga ginagawa namin na to. Sana ay mapansin kami ng nasa taas at bigyan kami ng pagkakataong ipakita ang aming pagiging loyalty o mga ganon. Pero ako, tingin ko, para sa akin, mahirap kasi hindi naman siya ganon kadali. Pagsisikapan mo pa rin talaga. Bayaan mo na ang may pa lang siyang mag-decide para sa'yo. Pero gawin mo na parang ikaw lang ang mag-isa na kailangan mo magpasikat sa kanya para magkaroon siya ng tiwala at bilib sa'yo. Sarili. Ganun lang yun, guys. At dito medyo mag-end na rin yung video na ito. Kasi kumakain na kami rito at naglaro na kami ulit dyan pagkayari niyan. Then papahinga na kami dito sa bahay. Kaso sabi nila, uwi na lang daw sila since malapit na yung bahay nila. Pinsan nila, tapos isa kapatid ko, doon na lang sila matutulog sa kanila ng kwarto kasi may tigi-tigisan naman kaming kwarto. Kumbaga, ngayon lang kami nagsasama-sama para makapag-shoot kami ng video at saka makapag-usapan namin mga next move namin at saka siyempre, para na rin malibang-libang ako sa mga problema ko now. Ako lang na may problema na malala, pero lahat kami may problema na kanya-kanyang shit. Pero, asap na ako yung may pinaka-shit talaga, double shit. Basic lang yan. Sabi ko naman sa inyo, kaya-kaya yan. Kaya-kaya ni Batman yan. So hanggang dito na lang, guys. Tatapusin ko na yung video na to. At payo ko na sa inyo, ulit-ulitin ko lang sa inyo, pagka kayo ay nasa hard life o hard pace o hard moment ng buhay nyo, wag kayo mawawala ng faith. Mag-faith kayo kahit anong mangyari. Kasi tandaan nyo, pagdating ng panahon at pagdating ng araw, ikaw at ang yung pananampalataya ang magsisave sa kung ano ang kakahinatnatan ng buhay mo sa darating na pagkakataon at darating na paghuhukom
at darating na pagsusulit para sa ating mga nagawa dito sa baba at kung ano ang magiging desisyon ng nasa taas para sa atin. So hanggang dito na lang to guys. Papatay ko na tong video na to kasi masyado na tong mahaba. Kung may nanonood man nito o wala, okay lang kasi hindi naman kami nagawa nito para agad kumita ng pera. Yes, naghihintay kami, maasa kami doon, pero as of now, hindi pa kasi may kanya-kanya naman kaming mga shit o mga bagay na ginagawa sa daily life namin. So hanggang dito lang, God bless sa inyo. Magbabay na tayo sa ating mga viewers!